Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po natin ngayon, ito pong ah, Senado natin na tila ba'y sinasabotahe na ang pag-update sa saligang batas. Okay? Kasi sinabi na po ng presidente natin, nagsalita na siya ng kanyang paninindigan ngayon sa kabila ng mga nakaraang buwan, 8 months ago or 7 months ago, na hindi natin kailangan ng pagbabago ng saligang batas o yung amendments dahil po meron tayong mga economic laws na makakatulong. However, matapos pong masubukan niya yung mga bisa ng mga batas na yan, nanatili po talaga ang katotohanan na budol po yung mga batas na yun. Bakit ko naman nasabi po kasi mga budol yung mga economic laws na yan? Kung ang saligang batas natin ay sinasabing 60-40, yun pong mga batas na dinerive po mula dyan sa mga economic provisions ng Constitution natin, hindi po pwedeng lalagpas ito sa sinasabi na 60-40 pa rin. Maaring they use different wordings, pero lahat po yan, mauuwi at mauuwi lamang yan sa provision ng Constitution. Because what is written in the Constitution is the basic and the fundamental, meaning fundamental law, ang ibig sabihin nito, this is the basis of succeeding laws. Gagawatan ng mga batas ang ating mga kongresista at mga senador o maglalabas ng mga executive orders ng presidente o kung sino pa man sa kanila, pero hindi po pwedeng lalagpas sila sa basehan, sa pundasyon. Okay? So magiging illegal na po yun. So, maraming nakuha si PBBM ng mga pledges. Ang problema natin, hindi nagmamaterialize at napagtatawanan na siya. Kasi naman talaga naman, dapat po, yung mga pledges, hindi naman po kasi ito promise. Okay? Economic pledges or investment pledges are not the same as promises that are meant to be broken. Dapat nagmamaterialize yun. And they have demands. Ano yun? Kailangan namin mag-invest kami dyan. Kami yung magpapatakbo ng negosyo. Hindi yung 60% ng mga Pilipino. Paano kami? Kami nagdala ng kabuhayan. Kami nagdala ng biyaya sa inyo. Tapos wala kaming kasiguraduhan na mapatakbo namin ng panatag ang loob namin kasi kasosyo lang kami. Hindi pa kami, wala pang mabisang epekto yung boto namin sa sosyohan na yan. Di ba? So talo pa rin po sila. Kaya ang hinihingi po nila, luwagan yung ating economic provision na tanggalin na yung 60-40. Pero kung alin po yung mga bagay na mayroong kinalaman sa national security natin o magkakaroon ng access sa mga bagay na may kinalaman sa national security, dapat manatili po ang exclusivity nito sa mga Pilipino. Ibig sabihin, hindi po lahat ng industriya rito sa Pilipinas na pwedeng pasukin ng mga investors na dayuhan, hindi pwedeng luwagan. Okay? Now, sabi rito ni PBBM, this administration's position in introducing reforms for the Constitution extends to the economic matters alone. For those strategically aimed at boosting our economy, nothing more. Now, naalala ko tuloy, sinasabi ni Senator Amy Marcos, si PBBM ay nagsisinungaling kasi sinasabi niya na hindi niya supported ang Chacha. Samantalang supported niya pala, lalo na raw yung PI. Okay. Ang PI po, it must be people's initiative. Siyempre, kaplastika naman kung 100% yan. May tulong pa rin po ito ng mga leaders, ng mga politicians natin na incumbent. Para sa pagkalap ng mga tao, information dissemination, yan po. Ngayon, sabi naman rito ni Martin Romualdez, the President made it clear that these provisions hinder the entry of foreign investments and the potential or faster and inclusive economic growth. We have been saying that we do not advocate any political amendment. Totoo naman
Hindi naman tinataguyod ni SMR o nito ni PBBM ang political amendment. At kung meron silang dapat nakagalitan dito, si Robin Padilla. Kasi currently, ang kanyang panukalang batas is political amendments. Ang una niyang panukalang batas ay nung nakarang taon, yun pong economic na hindi po naaprubahan. Kasi nga po, wrong timing. Kay PBBM, gusto niyang subukan itong mga existing economic laws natin. Ang problema, hindi po epektibo. So ano gagawin mo if you are the president? Will you keep your boards na hindi mo gagamitin, hindi ka magcha-chacha? Tapos nakikita mo na kung ginawa ko lang sana, 'di ba? Sana nakatulong na, sana nakapasok ng mga investments dito. Oh. Now, eto po nagkakabangayan na kasi ang Senado at Kongreso Napipiko na itong mga kongresista na lagi na lamang nilang pinagdiskitahan tungkol sa People's Initiative. Na ito yung mga gumastos, tumulong sa People's Initiative. Ang problema nitong mga nagkokontra po dyan sa PI ay sa mga investigasyon nila sa Senado, yung mga witnesses nila hindi nagsasabing binabayaran sila. Ang problema lang is yung mali ang pagpapaliwanag kasi pinapangako yung IKES, yung biyaya. Diba? So, wala doon yung nagastusan ng mabad pera ng gobyerno ang ginamit. Ngayon, sabi tuloy rito nila J.G. Suarez, it is high time for the Senate to prove, challenge na nila to prove whether they are genuine partners in nation building or mere obstructions. Now, let me ask you mga kababayan, sa tingin niyo po ba, sa ginagawa ngayon ng Senado, mga tirada nila, mga patutsada nila, at hindi na nilubayan si Martin Romualdez na sisihin at gamitin na naman nila ang PI, sa tingin niyo ba, hindi ba sila mere obstructions? Mula pa ho panahon ni Ramos, yung mga nagsusulong ng charter change, hindi po nagtutuloy-tuloy dahil po pagdating na sa Senado, tine-turn down nila. Ang rules, kapag hindi po inayunan, kasi kinakailangan magkasundo yung dalawa. And therefore, pag merong isang hindi umayon, hindi matutuloy. Ang Kongreso, walang ganong history na nanghaharang. Ang Kongreso, palaging welcome. Diba? Sa mga development, nauuna pa sila. Ang Senado, laging kontra. Ngayon, hinahamon na naman po sila. Sabi rito, the passage of RBH number 6 is a litmus test to their commitment to meaningful reforms that will benefit the Filipino people. Kasi itong RBH na to, itong resolution of both houses, number 6, ito po yung kumbaga pinakadiwa talaga ng People's Initiative, which is urging both houses na trabahuin nyo na yung pag-aamyenda ng saligang batas. People's Initiative is not amending the Constitution. Ito po ay nag-uudyok lang sa kanila. Kaya nga pinag-uusapan doon yung voting process nila, it should be as one body. Hindi po nakalagay doon na babaguhin natin itong provision na to. Sila lang ang nag-i-interpret kasi palagi mula pa noon na ang pag-amyenda ng saligang batas dapat po voting separately. Ngayon, sinasang-ayunan na sila ni Martin Romualdez ng Kongreso na mag-voting separately. Ngayon, nagdi-delay-delay pa rin sila. Diba? Sabi to ni Barbers, now is the time for the Senate to rise above the pathetic name-calling and malicious allegations and prove that it is not an obstructionist to the opening up of the domestic economy to the foreign market. Diba? Kasi ang nakapagtataka nga rito bakit ayaw nila nagalawin yung economic provisions? Bakit sinasabi nila pag ginalaw mo yan, mabubuksan mo na lahat? Ang political provisions pwede nang galawin. Anak ng puta. Sila-sila rin naman yung tatrabaho sa pag-aamyenda ng saligang batas. Diba? Kung merong isa na magalimbawa, si Robin Padilla nagsulong, matirahin na natin ang political amendments, ang provisions. Hindi ba pwedeng gawin nila na harangin? Magbotohan sila or i-declare agad si Robin Padilla, you are out of order. Di ba? Kasi we are guided
by the RBH 6 that we will touch only economic provisions. Di ba? O, sabi ni Sir Carlos Maglasan, gusto lang ng mga anti-economic amendments sa mga portfolio and investments ang PDR at walang direct benefit sa mga Pilipino. Yan, impluwensya ni Amy yan sa kanila na humarang-harang. Na pinapagpaniwala sila na ang gagawin babaguhin na magkakaroon na tayo ng, di ba, mag-stay na sila diyan sa kapangyarihan. Kalokohan. Ngayon, ito tuloy. Si Saldico. Ito tapang nito, no? Saldico. Hindi natakot. Bicolano to, Uragon. Sabagay, maurag. Hindi natakot ipulong. Ngayon naman, binara itong si Joel Villanueva. Sabi ni Joel Villanueva po ron sa isang kasama nila sa Senado, nakalimutan ko sa Kongreso, nakalimutan ko yung pangalan doon Ang sabi niya ron, sino ka? Ngayon, sumagot ito ngayon, Rumesbach. Ito na si Saldico. Sabi niya, unang-una si Senator Joel Ho ay dati naman siyang party list. At masyado ho atang mayabang ang ating senador. Alam niyo kasi dati si Joel, pabor ito nung kongresista siya, pabor siya sa charter change. Nung naging senador na, anak ng putya. Kontra-kontra na. Kaya sila naiirita, bakit itong mga itong mga mahigit sa kalahati ng Senado natin ngayon, mga dating kongresista, ngayon dating pabor, ngayon kontra na. And we are talking the same constitution. We are talking the same economic provisions. Anong nagpabago sa kanila? Di ba? Yung takot na ibinato sa kanila ni Amy Marcos na tatanggalin na tayo sa pwesto, buburahin na tayo. Bakit wala ba kayong mga kamay para kontrahin niya? Wala ba kayong mga dila para kontrahin yan? Ibig bang sabihin, automatic na tanggal na kayo sa picture? Kalukuhan. Mga bubong ito, pinagpapaniwalaan si Amy. Diba? Ito, sabi niya rito kilala naman ho natin si Senator Joel Villanueva kung sino siya Siya ho ang perpetually disqualified sa desisyon ng ombudsman. Pero mukhang naapila ho niya. Okay, alam niyo ho, totoo yan No? Meron ho kasi dating kaso ito, si Joel Villanueva. Kaya lang ngayon dahil po sa sobrang kayabangan ngayon ito ni Joel Villanueva, naungkat po yung kanyang kasalanan. Ito po ay nasangkot dati sa halagang 10 milyong PDAF. Yan. So noong 2016, na-orderan po yan ng dismissal ng ombudsman. Sabi rito the case stemmed from when Villanueva was party list representative for SIBAC. SIBAC, sinibak nila yung pera. The ombudsman said 10 million from Villanueva's PDAF was released on June 2008 to the National Agribusiness or NABCOR. Tangina pangalan pa lang, NABCOR na. Intended for agri-based livelihood projects in the various congressional districts in Region 10. The implementing NGO partner was Aaron Foundation Philippines Incorporated. The fund was supposedly meant for the purchase of seedlings, fertilizers, and treasures for several municipalities in Compostela Valley. So ito po yung issue na kinasangkutan niya sa PDAF. Ngayon, meron pong order dito ang ombudsman. Talagang final na, sabi tanggalin nyo na yan sa Senado. Hindi ba nabalita noon yan? I-dismiss na yan sa Senado. Tanggalin. Ito ngayon ang masaklap. Itong legal counsel po nila, dinaan tayo sa teknikalidad. Pero hindi po dapat sa substance talaga ng kapangyarihan ng ombudsman. Anong sabi rito? The Office of the Ombudsman, sabi dyan, itong taas muna. Sabi raw po nitong legal counsel nila, si Cruz,
ng Senado, ng Legal Department, while ombudsman, ang ombudsman naman daw po ay mayroong disciplinary authority. Diyan po sa mga elected officials, appointed officials. Pero daw po ang batas, sabi rito, law exempts impeachable officials, members of Congress, and the judiciary. So, ang ibig niyang sabihin kasi rito, ito pong desisyon, yung disciplinary authority daw po ng ombudsman, ay dapat panggamitin sa impeachment. So, kailangan i-impeach mo pa muna. Alam nyo, hindi po pwedeng ganun ang diwa nitong kapangyarihan ng ombudsman. Kung magiging limitasyon lamang ang impeachment, bakit kanyo? Lang po siya, ang laki ng ang lawak nito ha. Kongreso, Senado, di ba? Hindi sila impeachable officials plus itong ilang mga constitutional bodies. So mangyayari ito, kumbaga, pwedeng mag-corrupt ang mga to, itong mga nasa Kongreso, itong nandiyan sa Senado, pwede silang mag-corrupt yung nasa judiciary. Hindi sila pwedeng, walang balance, walang check and balance sa pagitan nila. Diba? So walang bisa daw ang kautusan ng ombudsman para sa kanila. Gayong napatunayan na sila beyond reasonable doubt na nagnenok ng pera o ng kabangyaman. At yun ay may parusa po involving moral turpitude or perpetual disqualification. Kaya sabi nito, hindi kasali ang senador. Sabi nito, the Office of the Ombudsman has no disciplinary authority over members of the Congress. Kasi nga daw mga impeachable officials. So kung impeachable official ka, then saklaw ka ng ombudsman. Anak ng putya, saan ba dinidemanda mga senador? Tanong lang. Saan ba dinidemanda mga kongresista? Di ba? Hindi ba't sa ombudsman? Oh. Tapos kapag may findings ang ombudsman, hindi po pwede. Kakaguhan. Ganyan po nila nilaro ang batas. Sabi niya the Office of the Ombudsman has no jurisdiction over administrative offenses committed by members of Congress in line with the Section 20 of Republic Act 6770. Okay. Sabihin na natin na wala nga po talaga. Kunwari wala. Kunwari lang namang wala. Ang tanong ito, anong ginawa ng mga senador, ng mga kongresista? Diba? Nasa kamay nila para itama yung batas na yan. Wala rin silang ginawa. Bakit? Gusto nilang ma-enjoy. Lalo na meron ng ganyang jurisprudence. Sabi pa rito, si Soto yung Senate President nun eh. Sabi, Soto citing the opinion, said penalties imposed on Villanueva expulsion cannot and should not be implemented. Wow. Awawang Pilipinas. Anyway, yung link na yan, nandyan po yan sa ibaba. Mamaya after this live, ilalagay ko po yan. Yung dalawang link na yan. Para mas ma-enjoy ninyo. Okay? Alangya. Ngayon, naungkat tuloy. Nako, kung nagkataon na panahon ng eleksyon, noong 2022, naungkat ito. I don't think na tawag dito, na ako talaga, ahunin ko na talaga na hindi ho dapat isama sa lineup itong si Villanueva. At saka yan talagang literal naman na, Diyos ko po, alagad ni Dilaw yan eh. Iyan ang test the chief ni Pinoy noon. Di ba? May issue rin dun sa TESDA noon. Kaya binabanatan siya ni Saldico, na kulang na lang sabihin na, sus, kunwari ka pa, parang di naman namin alam na corrupt ka. Diba? At kaya lang, sana yan po hindi makakalimutan ng taong bayan ng mga Pilipinong makakalimutin. Diba? Talaga naman, totoo naman po na ang unit team marami hong nabudol ng mga Pilipino. Totoo yan. Ito na nga lang Jinggoy, di ba? Nasa na yung pangako ni Jinggoy? Nakapagka ako nanalo, magkano sweldo rito, Santipolo? Ganda kami nun eh. Magkano? 300. Baba.
Gagawin natin yung 800. At kapag kakayanin pa, gawin natin 1,000. Nasa na? Yan ang nagpanalo sa kanya eh. Yung pambubudol na yan eh. Nasa na? Kailan isusulong yan? Sa 2027? Para sa election uli? Ipinangako ng 2022. Campaign period. Tatrabahuin sa 2027? Oh, ako talaga ino-oppose ko noon. Si Jinggoy dyan, sabi ko, hindi tama yan. Kalokohan yan. Mangangako ka ng isang bagay na presidente lamang ang makakagawa ng salary increase. Oh, kasi kahit na magpasa ka ng isang panukalang batas, kung hindi rin naman po papasa, useless yan eh. Di ba? O hindi naman po viable. Hindi rin po yan uubra, hindi yan mai-implement ng presidente. The president may sign the proposal, but the president will definitely suspend it. Lalo na kung ang presidente walang yagbaduduls. Pinagbigyan lang kayo. Naalala ko tuloy mga kababayan yung isang survey. Hindi, tabi muna natin to. Let's park this.